Facebook. Hanggang sabi ng papa ko. Well, anyway, isa sa hindi ko makalimutan, na may kinalaman kay Uncle. Nung during that time na siguro nararamdaman na ng tatay ko na hindi na siya magtatagal. At sa aming magkakapatid, kami yung kosa. Kami yung nag-uusap. Ang sabi ng papa ko, gusto mo bang maging? Gusto mo bang maging? Biyudo na lang kasi si Uncle Manuel. Gusto mo bang maging tatay? Gusto mo bang maging papa? Kung mawawala ako, gusto mo bang maging papa si Uncle Manuel mo? Ba't lang ako? Nagtanga ako! Pero ang nasa isip ko nun, si Piti Mini, magiging kapatid ka! Diba? Grabe siguro kaya nga! During that time, meron sa bubble gang, yung magkapatid, lagi nag-aaway. Si Cheche Boreche, parang ganun kami nun eh. Well, yun naman ay siguro sa kagustuhan lang ng tatay ko to make it sure na kung mamamatay siya, hindi kami mapapabayaan. Dahil nga yung uncle namin, alam niya na hindi kami papabayaan ni Uncle. Kaya siguro pinipilit niya at alam ko na sabi niya yan sa nanay ko eh. Kasi nung sinasabi niya yan sa nanay ko, nakikipag-chismis ako sa kanila. Yung mga ganon, yung nakikinig ako sa mga usapan. So, tinatawagan ko na si Kuya. Ito si Kuya. Lumaki rin naman ako na parang ang akala ko noon, kapatid ko si Kuya Erning. Kasi parang nagkabulat na sa amin na siya. Tapos napaka-labing bilang dalawa ng tatay ko. So dahil wala na si Uncle Manuel, Kuya, ito po rito ang maupo sa luklukan ni Uncle. Sa mata ng kanyang apo, sino ba? Si Lolo Sirong. Tinatawagan ko si Raquel. Si Raquel. Kay Lolo kasi sa Maynila na kami lumaki. Pero siguro every vacation pumunta kami rito. Siyempre lahat ng naglalambing kay Lolo. One time sabi ko sa kanya na mag-swimming kami. Sabi niya, tagalogin ko na lang. Pero hindi ako yung Bicol na sabi niya. Sabi niya, ayoko. Magsalita ka muna ng Bicol. Pinanganak ka din sa Bicol, nanay mo, Bicolana, tatay mo, Bicolana, matulog mo, Bicol. And then, one time din ako nag-aaral ng Bicol, yung word na sasabihin ko na, gusto ko mag-swimming tayo. Yun lang yung naalala ko sa akin. Every time na naglalamig ako lang, tayo piso. Ganon lang, yun lang yung naalala ko sa kanya. Tsaka ako, sweet. Kamuha niya ang kalipin, kumuha niya ang lahat. Yun lang. Good afternoon. So, marami akong kwento kay Lolo pero sasabihin ko na lang yung pinaka-natatandaan ko. Yung ako tapos si Nang na mag-uunahan kami kung sino yung maghihilot kay Lolo overnight. Tapos pag-gising niya, syempre gising na rin kami. Titimpla ng kape, minsan gatas. Tapos bibigyan kami ng pera. Kung sino yung unang abutan niya, yun yung mas marami kasi minsan nainis kami kay Lolo kasi one time, Lord, binigyan niya kami ni Nang ng 3 pesos. Sabi ko kay Nang, paano natin yung 1 peso? Ang hirap. Nag-isip pa kami habang naghugas kami nung kinapihan ni Lolo. Tapos ako talaga ayoko magparaya. Binigay ni Nana, sa'yo na lang yung sa'yo na lang yung 2, sa akin na lang yung piso. Sabi niya gano'n. Kaya, yun ang yun yung konti na naibigay ni Lolo sa akin nung inilot ko siya. Yung pinakamarami naman, nung nalalo siya sa sabong, nung pumunta siya ng Santa Isabel, 100 pesos. Tapos, pag maliligo siya, gusto niya yung tubig niya maligamgam, pero ayaw niyang iniinit. Gusto niya, mag-igib talaga, tapos papainitan mo talaga siya sa araw. Sabi ko, Diyos ko Lord, kaya pala ako hindi tumangkad. Kasi first year ako, yun na yung gawain ko. Sabi ko, ang dami naming ako, pero bakit ako yung nag-iigib? Pero okay lang.
Kasi at least na-experience ko, naranasan ko na alagaan yung lolo namin kahit sabi ng iba, sabungero, babaero, pero mabait yun. Tsaka marunong pagsabihan. Tatawanan ko lang yung mga kapatid ko, yung tatlo kong kapatid panlalaki na nandyan. Pwede Manoy kasi Tutoy, Ining, join naman kayo kay tatay lang. Itong apat kong kapatid na lalaki, sila yung nakagis na itong mga magulang. And I'm very proud of them kasi kahit na wala kaming nanay, wala kaming walang nanay, pero hindi niya kami pinabayaan. Kami po yung, dadalawa lang kaming, 6 kami. Dadalawa lang kaming babae, pero feeling namin, napaka-rich namin. We are a spoiled girls sa pamilya namin. Ang naaalala ko pa noon, nag-aaral ako ng elementary. Ang kapatid kong pangalawa, si Manny Jose, nasa Maynila siya. Naalala ko ng elementary. Feeling ko po noon mayaman kami kasi ang mga damit namin, ang mga bag namin, lagi pong bago. Kahit nasa probinsya kami nakatira, bago at galing Maynila ang aming mga bag. Diba? Pag galing ng Maynila, feeling mo rich ka talaga pag nasa probinsya, diba? Totya talaga sasya. So, ganun ang feeling namin magkapatid. So, kahit maaga kami nawala ng nanay, hindi niya po, hindi nila kami pinabayaan. Ang mga kapatid kong lalaki po ay sila, ayaw nilang nagsasalita. They are the kind of man na gagawin lang nila. They're always like, alam mo yung backstage, pero in action, nakikita ko yung kanilang, ang resulta ng kanilang mga ginagawa. They're the kind of people na they don't match kagaya nung sa tatay namin. Ang tatay po namin, si Manuel Sanlay, which is binasagan po siya si Rome. Hindi siya masyadong palasalita, pero famous siya. Ipagtanong niyo siya sa buong bayan ng Buhi, ipagtanong niyo sa buong bayan ng San Isidro, kilala siya bilang isang magsasabong, pero isa ring great leader ng baryo natin. Kilala po siya na matulungin, kilala siya na mapagbigay sa pamilya, higit sa lahat sa pamilya, sa mga kamag-anak, kahit na hindi na mapagbigay pa rin. So, salamat sa aming pinagmulan, sa aming pamilya, sa buong Sanglay Clan. Kaya tayo nagkaipon-ipon ng ganito nang dahil sa ating pinagmulan sa kay Gregoria Sanglay. Sila po yung ating roots. So ipagpatuloy natin ito. Okay? Mga pamilya, hindi lang ngayon, kundi yung sa next generation. So inaasahan namin na someday, hindi na kami, but next na, yung mga apo na siguro someday. Salamat din sa aking mga kapatid na lalaki, kay Manny Stong, kay Manny Jose, kay Tutoy, kay Ining, kasi sila yung nagbigay sa amin ng inspirasyon kung kami. Okay, Mine, may sasabihin ka ba? No. Huwag kang umiyak kung ayaw mo umiyak. Hello. Wala, siyempre, tatay namin yon, walang iba, kundi pinaka. Pinaka. Isa pa, sa pamilyang Sanglay, siya lang talaga ang bukod tangi. Siya ang karpentero, at wala nang ibang nagmana, maliban dun sa mga anak niya. Pagdating naman sa sugal, siya rin ang una. Siya lang talaga ang bukod tangi sa pamilya Siro, usap ang kanang Sanglay.
ang marunong magsabong, hindi lang sabong, pati bara, marunong siya. Yun lang ang isa sa mga pwede kong sabihin na sabi nga is mga pinaka. At kunting comment lang doon kanina na sana wag sumama yung loob ng mapapasaringan. Kasi sa totoo lang, ang talagang mag-best friend is si Manuel sa kasi alam mo. Kasi yun ang nakikita ko sa kanilang magkapatid. Tuwing magkikita, hindi po pwedeng hindi magyakapan. Hindi naman ko sa kanila ng almost 7 years sa bagong baryo mula 1971 hanggang 1978. Tumira ko sa kanila. Nung ako'y tumira sa kanila, silang tatlo is dalawa palang magkapatid. Hanggang sa laging tatlo silang magkapatid na laging sabihin na natin tagapag-alaga rin nung mga panahon na yun dahil sa kanila ako nakatira. Yun lang muna, maraming salamat sa lahat ng dumalo at sa lahat ng mga nagsacrifice sa pagtitipon. Pinapasalamatan din namin na nandito ang aming stepmother, si Mayada. Mayada, salamat din sa pagdalo at pag-join mo sa pamilya namin. And maraming salamat na mga kasama sa buhay at matanda na, and we appreciate na kayo yung nakasama niya sa pagtanda. And thank you. Maraming salamat. Palakpakan po natin. Ang narinig ko kasi, puro lang paghanga, pagmamahal. Ang natatandaan ko sa aking tatay, nung kapanonan niya, alam niya ang kung sino mga kapatid na boy pa. Nung kapanonan niya, ito ko kwento ko sa inyo. Ang tatay ko isa yung panganay na anak, ang lolo, na isang mga ngupit. Kaya lahat na narinig ko, puro pagkanga, pagmamahal. Ay, ito yung sasabihin ko. Dahil minana namin. Ay, hindi ito. Totoo talaga ito. Alam na ang yung palay kung saan nakatago. Kung may pa yung ukalaan ro, talagang alam ko nila yun. Isang beses, inutusan ako ni Sister. At titirisir kami. May kubo kami sa gitna sa gilid ng palayan. Eh, sabi ni Minig, Toy, kumuha ka ng isang sako, takbo rin ako. Ayun, paglitong sa kubo, nandun ang papa ko. Kaya sa totoo lang. Saka isa pa, yung may sakit na siya. Alam nyo, nagpapakulat ng paa. Isa siyang manginginom. Naparehas ko rin, minana ko. Ang kanyang siyang karpintero, minana ko rin. Kaya ang sabi ko, ang karpintero, masamang ugali. Dahil nakasulat yan sa Biblia. Dahil nabasa ko yan. Nang duman si Jesucristo, hawak-hawak niya yung martilyo, tinuro yung daanan. May siyang sinabi, hindi ko na natandaan kung ano yung yeah. Ito lang isang dapat na lupa niya, minsan nagiinuman pa kami. Palagi kong binibiro sa kanya. Eh, paano ba ako makakakit sa taas? Putol ng pa ako. Ikaw ka pa, walang problema. Pagpatay ka na, idudugtong ko yung paa mo sa loob ng kabaong mo. Kaya lang, kung nakita niyo kung sino mo nakakita niyo, idugtong ko yung paa sa kanya. Eh sabi, isuro ko sa pancho, ako huwag muna. Idudugtong ko pa yung paa bago siya isulong sa pancho. Pakadugtong ko lang yung paa niya sa kay yakap. Ayun, magulol na yung mga kapatid ko.
Yun lang ang mahal ko. Magandang gabi po sa lahat ng mga pinsanan ko. Ayan, talagang kahit na yung, hindi, tama nga naman, hindi lang yung lahat paghanga. Ano yung sabi na? Good traits, even bad traits, talagang kilala na ako. Ayan, mga next generation hindi na talaga good traits, pati bad traits. Ayan, kilala na nila. So, alam niyo na. Nakalimutan ko pala si Amay na patiin. Salamat sa pagmamahal ni Amay dahil sa pagsasama nila, mas matagal yung pagsasama na nila ng tunay kong mama. Thank you. Okay, picture. Malamig na. But then, bago tayo mag-snack sa ating pinaka-last tribute, tinatawagan ko naman si Auntie Norma. Auntie Norma! Ano lang ang representative ng Calandro. Okay? Ito pong reunion na to, itong pagtitipon-tipon natin, this is 3 years in the making. Nag-misa po na bakasyon ako, that was 3 years ago. Lagi po nilang binabagit, kailan tayo magre-reunion? Kailan tayo magtitipon-tipon? Sabi ko, okay, in 3 years time, magkakaipon-ipon tayo. And I know, nagpapasalamat ako sa pamilyang ito, sa mga tumulong sa lahat, kay Melly, sa lahat ng committee na nandito, at yung pagpunta po ng pamilyang ito, napakalaking challenge din po dahil saka na natin ikwento kung ano yung challenge na yun, papunta pa lang sila dito. But ang pinaka-importante, masaya-masaya kami na nandito kayo, na nakasama namin kayo, and for the first time, yung mga bata, yung aming mga pinsan, which is apo na ni Uncle Andro, nakita rin nila kung saan lumaki ang kanilang lolo. So kaya nga tayo, ang theme ng ating grand family reunion is reminisce, reconnected, and reunited. Kahit ngayon pa lang sila napunta dito, sila po yung bida, di ba? Bidang-bida talaga. So, maraming salamat sa pagpunta nyo rito. I know, hindi ganun kadali kasi ang haba-haba ng biyahe ninyo. But, to God be all the glory. Sa lahat ng ito, pinapasalamat natin higit sa lahat sa Diyos na nagkatipon-tipon tayo at sa ating mga ninuno. And, ngayon, ang last tribute sa kay Uncle Andro, tatawagan ko naman siyempre ang mga anak, ang dalawang istaliray na ating MC, host. Sila naman ngayon ang mag-describe sa kanilang tatay. Bago po i-describe ng mga anak ang kanilang tatay, ako po muna personally, magpapasalamat, hindi lang ito auntie ko, kundi ito pa yung godmother ko nung bininyagan ako. At ito rin po ang pangalawang mother ko sa Maynila. Since siya yung magkakasama kami sa church, so almost 24 years na ako nagstay ng Manila. Kaya siya yung pangalawang mama ko. At hindi ko makakalimutan, nung elementary pa lang ako, grade 6 yun natatandaan ko, na magki-Christmas party. Alam ko po kasi nung time na yun, sobrang hirap talaga ng buhay. Kung narinig nyo kanina, sinabi ni Ibik, ni Mini na talagang feeling nila mayaman. Ako naman po talaga yung inggit sa kanila kasi lahat ng hinilingin nila, nagbibigay ng kanyang mga kuya. So, sa akin naman kasi, kumbaga ng time na yun, yung parents ko talagang nanganganak pa. So, hindi naman kami pinabayaan kasi lahat naman ng mga activities ko sa school, nabibigay naman ng parents ko kasi yan naman ang gusto-gusto ng mama ko na makasama ako lagi sa activities. So, kahit pa paano, nagiging masaya rin ako. At ang hindi ko makakalimutan kay Nina, yun nga yung mag-Christmas party kami ng grade 6 na hindi ako mabilhan ng bagong baro. Sumulat po ako kasi mayroon kaming, parang sa school kasi gumagawa ng letter. So, informal team. So,
try lang yon. Pero yung teacher ko, in-encourage ako na ihulog. Kasi nung time na yun, talagang sa koreo. So, dumating sa kanya. Na-surprise ako dahil ang nilalaman kasi noon, mag-Christmas party po kami, wala akong damit na bago. So ngayon, pinadala din nila, koreo din na natanggap ko, kulay dilaw pa yun, troll kalats. Kaya masaya ako ng Christmas party namin kasi ako yung pinakamagandang damit. Kita niya. So, thank you very much, Ninang. Pangalawa po, hindi ko makakalimutan, nung ako po yung nanganak dun sa bunso ko, kita nyo naman, 22 na yung atin niya, tapos tingnan niyo, liit-liit pa. Noong time kasi na yan, pre-eclams ako, so, kumbaga nag-50-50 yung life ko, so, siya yung pumupunta sa akin sa hospital. Since yung mother ko, hindi na ako mapuntahan kasi ang dami niyang inangasikaso at saka may nararamdaman. So, siya po yung nagdala sa akin ng, pumupunta sa akin sa hospital, at nung nakapanganak na po ako, binigyan niya ako ng tinolang manok. So, nagpapasalamat ako kasi talagang anytime, tatawagan ko siya kung meron ako mga ipapapray, nandyan po siya all the time, saka po yung buong family nila. So maraming salamat, Nina. I love you. Tinatawagan ko na po yung ikaw na pala. Sige. Pinakabunso kasi konti lang yung experience ko sa tatay ko, pero siguro kung meron po akong nire-regret ay yung ilayo ko po yung damdamin ko sa tatay ko dahil sa sobrang takot. Kasi, para kaming nasa military, parang nasa kampo kami dahil may oras ang tulog, may oras ang gising, at maraming talagang hindi pwedeng gawin. At nakikita ko po kung paano paluin yung, ito lalo. Kasi kung ano yung bawal, gagawin niya. Yung isa sa mga hindi ko makakalimutan, nang sabi ng tatay ko, bawal kaming magbisikleta. Tumakas tong babaeng to, nalaglag siya sa imburnal, tapos natusok yung paa niya ng alambre. Tapos dahil siguro sa takot ng mga kaibigan, dinala siya, buhat-buhat siya, doon pa nakatusok pa yung alambre sa paa niya. So umiiyak siya. Akala nyo tinanggal ng tatay ko kagad yung alambre? Hindi. Pinadapa siya, pinalo muna siya, tapos tinanggal yung alambre, tsaka siya binuhusan ng suka na maligamgam. Kung yun ang matatandaan mo, di syempre talagang ako takot na takot ako nun. And sabi ko nun, since then, talagang hindi ako lalabas ng bahay. Doon lang ako para hindi ako mapapalo at hindi ko makukuha yung gano'n. Pero, syempre hindi naman natin alam na maagang kukunin ng tatay ko. Pero, mahal ko ang tatay ko, pero hindi ako nagkaroon ng courage na maglambing sa kanya because of the situation na yon. Kaya siguro po, tawag dito, yung pag naririnig ko yung kwento patungkol sa tatay ko, yun yung pinanghihinayangan ko kasi nga, hindi ako nakapaglambing sa kanya. Yun. Siguro kaya ako may konting takot kay Uncle Manuel. Although, si Uncle Manuel po, pag nandito kami, dahil alam niya pong mahilig ako sa pili, isang sako naman ng pili yung gustong ipaubos sa akin. At dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kain talaga ako ng kain hanggang sa nagtai talaga ako. Kaya parang, alam kong yung ganong klase ng pagmamahal, mahal na mahal ka, pero dahil parang tatak na yata sa mga Bicolano yung pagiging stricto. Kaya siguro mas naging palagay ang loob ko kay Uncle Puloy, dahil si Uncle Puloy lagi naman nakangiti. Tapos doon sa mga magkakapatid na kila Kuya Eddie, kila Kuya Ernie, mas malambing ako kay Kuya Eddie. Kasi nga parang mas pag yung palaging nakangiti, mas doon ako nagkikling kasi nga yung memory ng pagiging tatay ay parang iniiwas ko doon sa mga mukhang stricto. Yun, pero yun po, but even then, doon sa mga bata na parang very busy na doon sa mga gadgets, and wala kayong time to appreciate your parents, sana wag niyo yung dumating yung time na mag-neglect na pagsisihan nyo gaya ng sa akin na dahil hindi natin alam kung gaano talaga natin katagal makakasama yung mga magulang natin. Kaya siguro naman ibinuhos ko din yung sobrang pagmamahal ko naman
sa nanay ko. Yan. So, magpapasalamat din ako kay mama kasi kahit ano pa siya, bata pa siya nung nabiyuda siya, alam ko may mga nanligaw sa kanya, pero talagang sabi niya, ang tatay ko lang at wala nang iba pa. Yan, and for that, maraming salamat dahil doon sa desisyon mo na yon ay hindi nagkaroon ng chance na mapawalay kami sa Sanglay Clan. Kaya maraming salamat sa iyo, ma. At words are not enough para ibigay yung pasasalamat para sa amin. Paano mo kami tinaguyod, nagsilbi kang tatay at nanay at the same time. Kaya mahal na mahal ka namin, ma. Tapang nga tao. Okay, sabi nga ng kapatid ko kanina, no? Parang sa aming tatlong magkakapatid, ako yung madalas mapalo. Hindi ko alam sa tatay ko kung bakit. Diyos ko. Natatandaan ko noon, pag sasabihin na papa ko, bago manood ng TV, kailangan maglinis muna ng bahay. Diba? Kasi yung TV namin yun, yung dibuka, nasasarado mo, ilalak mo. Diba? So kami linis ng bahay. At pag naglinis kami, gusto niya pag naglilinis lang. Isipin mo yun, tumakanta lang ako, o kaya nagsasayaw ako habang naglilinis. Kasi sila, pag sinabi maglinis-linis lang sila. Ako hindi, lahat ng kanta kakantahin ko. Napapagalitan pa rin ako, naglilinis naman ako. Hindi sabi mo ka, mama, ano ba naman yan si papa? Naglilinis naman ako, pagagalitan pa rin ako. Tapos sabi ni mama, kasi ang gusto ng papa mo, gawin mo yung gagawin mo, may oras para sumayaw, may oras para kumanta, pag oras para linis, maglilinis ka lang. Hindi ko maintindihan yun nung ako'y bata pa, pero ngayong ako'y medyo may edad na, at saka ngayon ako'y, there is responsibility na meron ako bilang nanay, bilang isang leader din sa aking kumpanyang ginagalawan. You will soon realize na yung tinuturo pala ng tatay mo, yun pala yung gusto rin niya na maipamuhay ko. Hindi ko makalimutan ng tatay ko kasi napaka-strict niya talaga. Mapaluin niya ako. At galit na galit ako sa sinturon kasi tanda ko, ang pinamamalo niya sa akin palagi, sinturon. Bakit pa minsan, tignan mo naman yung tatay ko, diba? Pero pagkatapos niya akong paluin, yayakapin niya ako. At meron yung mga pagkakataon, uwi yan, may dalang surge. Hindi ko alam kung naabutan niyo pa yung surge. Yung tsokolate, na ngayon Goya uso dati meron surge. Bibigyan niya ng tig-iisa yung kapatid ko sa akin, 2. Kasi ako nga yung napalo niya. Tsaka yung Saburi chicken, bago na uso yung mga lechon manok na yan, sagana kami sa Saburi chicken. Pagkagadating siya ng gabi, gigisingin niya kami, tapos kain tayo. Tapos yung isang bonding moment namin ng papa ko, yun ang ingiliti siya. Ang madalas niya sundutin yung pit ko. Trabaho nila yun, yung bigla na lang siya mangingiliti, no? At one thing na makita ko sa papa ko, alam niyo, ang papa ko, hindi ko nakita. At ang nanay ko na nag-away. Never ko sila, kahit may sagutan, o kaya nagtarayan, parang ang feeling ko, ang boring nila diba? Kasi parang, wala silang away. At talagang nakita ko yung tatay ko kung gaano naman kamahal ang kagandahan ng nanay ko. Hindi ko tuloy makalimutan na sabi ng mama ko, alam niyo, pag pipili kayo ng lalaki, hindi baling hindi mo masyadong mahal. Kasi balang araw, ang mga babae madaling ma-develop. Kasi namatay din siya sa tatay natin na-develop siya ng todo. Kasi ang tanda ni Papa kay Mama, 13 years. Ilan? 8 lang. 8 years. Tapos, ang lola ko, ang mga Bicolano, ang niligawan ng todo, yung lola ko. Ito, pakipot pa siya nun Kasi may boyfriend siya.
diba, inhinyero, yung kanyang boyfriend, at ang tatay ko ay talagang pumupunta sa bahay. Talagang nililigawan ng lola ko. Eto na ngayon si Alejandro, dumikit kay Norma. At inagawan ng alik si Norma. Alik halik si Norma. Umiwas siya, napunta daw yung halik sa noon niya. At nakita ng lola ko yung pagkakataon. Naghimahin na tayo ng lola ko. Ayun. Ang ending, si Alejandro mukhang tinikot pa. Dahil naghimahin na tayo. Hindi mo papakasalan ng anak ko. Gano'n na. Kaya ang nangyari, napakasal si Alejandro kay Norma. No? My father is very strict. Sabi nga sa akin ni Uncle, alam mo, ang tatay mo, siya ay napaka-tapang na tao. No? At noon, lahat ng mga parang daungan ng Maynila, mula Bicol, kasi ang papa ko ang nagsimula na lumuwas ng Maynila. At daungan daw ng mga galing sa Bicol pupunta doon, si papa. Yung pagiging stricto niya, totoo yun. Pero wala akong nakita na naging strict siya sa amin na wala namang dahilan. Ako yung napapalo dahil may kasalanan ako. Pero hindi niya ako papaluin kung wala naman akong kasalanan. Ang tatay ko, siguro doon ko nakuha yung pagiging stricto sa pagpapatupad. No? Pagdating sa bahay, dapat ganito. Pagka ganito, ganyan. Diba? People would see me different. I don't know why. No? But one thing that I would say right now, alam ako lang yung attention ko regarding for many things. Pero there are times that I have to make a decision for people na nakakaintindi sa akin kung ano yung gusto kong sabihin right now. There are certain decisions that I have to make because I need to do that kasi yun ang trabaho ko. Pero may mga decision ako sa tanang buhay ko na iniyakan ko. Hindi dahil sa gusto ko yung ginawa ko, pero kailangan ko yung gagawin ko. Nagpapasalamat ako kasi kahit matagal lang namatay yung tatay ko, nung magkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho ulit sa Ricky Mel, ang unang-una kong tinitrace kung sino yung kamag-anak ko. Tuwang-tuwa ako na nakita ko si Edison. Natatandaan ko si Edison, si tunin niya. At sasabihin ko kay Edison, Edison, uminom ka ba ng gamot? Dumating si siya. At tuwang-tuwa ako, ewan ko noon na naiilang pa si siya sa akin dahil alam mo siya, malambing ako. There are times, naglalakad lang ako sa lugar ninyo, halikan kita. Diba? Ewan ko kung naiilang sa akin si Ryan. Si Ryan ay napaka, you know, yung tao talaga na parang si Ate Aida. Diba? Pero hindi ko rin maitago sa kanya yung love. Siguro dahil ganong katiting na may kinalaman sa sanglay. Kahit po nandiyan ang nanay ko kapampangan sa dugo na dumadaloy sa akin. Siguro ho, 80% ng dugo ko Bicolano. At tuwang-tuwa ako kasi yung traits ng tatay ko na yung iba pinag-iinitan, being strict. Pero sabi na ni Uncle, he is very loving. And I know, yung ako, I am very strict, but I am very loving. Nandiyan ang nanay ko. Mahal niya kami lahat. Pero walang pinaka-loving sa amin kundi ako. Pati yung mga pinsan ko would agree with that. You know, I'm very grateful, especially today. Kahit mo yung pagpunta namin dito, 2 beses kaming magkaroon ng sakuna. Papunta po kami rito, meron po kaming nasagasaan dahil lumabas na taong grasa. At siya po ay kasamang palad na matay. Gusto ko na po umuwi dahil natatakot ako kasi kung hindi po ginaid ni Lord si Pastor Ray, kung kakabigin niya ng pakaliwa, malamang po buong sanglay na Alejandro patay ngayon. Pero God is good kasi buhay po kami, nagagawa namin magpatawa sa inyo. No? Tapos papunta na naman dito, napalitan na ng sasakyan, meron na naman. Diyos ko, parang talagang masalimuot yung pagpunta namin dito. Pero hindi po pwedeng palitan yung saya na maitulot na makita namin kayo. Kung meron pong ways kanina o ako actions that
na ma-offend ko kayo, I'm very sorry. Pero kung ano lang po yung nakikita nyo, yun na po ako. Kung maarte, maarte. Kung maeklay, maeklay. Pero yun na po ako. Wala na po tayong magawa doon, no? Siguro po yun din yung isang pinagmamalaki ko sa pagiging sanglay. Kasi ang sanglay totoo. Naniniwala po pa kayo doon? Ang sanglay totoo. Minsan nakaka-bracelet na sila, pero totoo sila. Yun yung may pagmamalaki natin. At syempre, nagpapasalamat din ako sa nanay ko dahil hindi siya nga nag-asawa. Kasi kung nag-asawa siya, malamang patay na rin yung asawa niya. Hindi. Parang hindi ko maipamigay yung nanay ko sa iba. Tapos parang feeling ko, pag nag-asawa ng iba, parang feeling ko marirape ako. Yun yung thinking ko nun. Oh, diba? Nung namatay kasi yung tatay ko, ang feeling ko magiging katulong ako. Nung mag-aasawa siya, parang feeling ko naman, marirape ako. Huwag na. Diba? At sinabi ko sa kanya yun, huwag ka na mag-aasawa kasi marirape lang ako. Kasi yung mga kapatid ko, hindi talaga nagandahan sa paningin ko. Sige na. Thank you, Mama, kasi you stayed with us. Tapos, makakaasa ka naman na hindi ka namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin. At salamat po. Kasi mahal na mahal mo yung tatay namin. At hindi mo siya pinalitan. Salamat din po sa Panginoon sa kumbaga, tama po yung sinabi nila nung mandigaw sa akin si Alex meron akong boyfriend na talaga. At nag-aantay po yung boyfriend ko na yung kambal namin po kasi, may kambal akong kapatid na yung matanda sa akin kasi pang-apat ako sa magkakapatid, pang-apat ako sa matanda. Ako po yung nagtatrabaho noon para tulungan yung magulang para dun sa kambal nga, mapalaki sila. So, sabi ko dun sa boyfriend ko, magantay kang lumaki. Mabot man lang ng mga 6 years old yung mga kambal. Tsaka tayo magpakasalan. Nagkataon nung pumasok ang sanglay. Ang kulit ng sanglay Kahit na sinusundo ko ng boyfriend ko, yung mga Bicolano, may inutusan pala siyang magbantay. Tingnan ninyo si Norma kung pag hinahatid siya ng boyfriend niya kung saan sila nagpupunta. Ganun pala, masama isip niya, no? Kaya pala wala ka na, Alex. Sabi ako, biro lang po. So, ang nangyari nga po, ganun, wala naman siya nakita, sabi naman daw nung mga, kilala ko naman lahat ng mga inutusan niya, pero hindi ko nalaman na pinapasundan ako. Siyempre ko, pagkatapos namin nagsimba sa Quiapo, nung boyfriend, ihahatid na ako dun sa amin. Uwi na po kami sa amin nung boyfriend ko. Wala kaming ibang pinupuntahan. Kasi nung panahon namin, no touch nga eh. Kahit na boyfriend mo, hindi ka hahalikan, hindi ka akbayan, walang ganon-ganon. Ewan ko lang sa inyo ngayon, mga panahon nyo. So, yun po. At saka yun nga, nung nauna kasing namatay yung asawa ni Kuya Manuel, kay Alex. So, kung gusto niya noon, pinakikiusapan niya ako, kung mamamatay daw siya, si Kuya, ang maging asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, ano ka ba? Kuya ko yun, nagmamano nga ako. Pagkatapos paasawa mo sa kanya. Ako yung nagagalit sa kanya. Sabi ko, ayoko nang ganun. Sabi ko sa kanya, kuya ko yun eh. Siyempre, totoo naman, nagmamano. Pagkatapos, parang isasalin niya ako. Sabi ko nga, biniro ko, bakit gaano ba kayo kayaman? At yung kayamanan nyo, ayaw nyong... Siguro marami kayong lupa. Yun lang. So, ganun ang bilin niya. Kaya lang, hindi ko naman mo siya sinunod. Sabi ko, hindi pwede sa akin yung ganun. Na yung kuya, minamanuhan ko, tapos ibibigay mo ko doon. Para daw makasigurado nga siya sa kanyang mga anak. Alam ko naman po yun, dahil mga anak ko, 3 babae. 39 po ako nung nabiyuda ko, wala pa akong 40. So, kahit po, sabi nung mga ibang nandiligaw, pagka daw po naging asawa ko, meron kasing nasa abroad din, yung mga anak ko lahat mapapaaral niya. Sabi ko, kaya ko rin paaralin ng mga anak ko patapusin,
Dahil meron akong Diyos na tutulong sa akin. Totoo naman po yun, ay nagkaroon po ako ng tamang relasyon sa Panginoong Yesus, yung ating Panginoon at tagapagligtas. So, para hong nangusap sa akin na kahit wala na yung tatay ninyo dito sa lupa, akong ama niyong nasa langit, kaya kong ibigay lahat ang pangangailangan niyo. So, nanampalataya po ako doon sa salitang yun. Pinanghawakan ko hanggang ngayon po. Kaya, yung tatlo ko na mga anak po, hindi nga ako nag-aral sa public yung mga yun nasa private pa. Ayan po. Tinuruan po akong, nagtitinda ako kasi may bahay namang iniwan sa amin si Alex. At sa baba nung aming tahanan ay nagtayo ko ng sari-sari store at nagtinda ako ng mga 10 klaseng ulam. Sabi ko nga, kung hindi sumakit yung balikat ko, pagdating ko dito, magluluto ako eh. Kaya lang, ako nga, para magluluto kayo. Kaya ayun po, ang Diyos po ay tunay na mabuti, basta manampalataya lang tayo at magtiwala na kayang gawin ang lahat ng bagay ng ating Panginoon. Ituturo po niya yung way, yung mga paraan, para mabuhay tayo ng masagana. Sa totoo lang po, ang Diyos natin kahit kailan, hindi po siya magsisinungaling dun sa kanyang mga salita. Siya lang po ang totoong nangako na may katotohanan, ang ating Panginoong Yesus. Kaya yun po. Thank you. Thank you, Lord. Team Alex! Ang tapang at tao! 1, 2. One more. 1, 2. Pa. Mag-snack, diretso pa rin po tayo doon sa planning nung ating sorry practice na po kayo. Huwag na ata tayo mag-best stress, best performance na. Dire-diretso na tayo. Oo, kasi kakain na tayo rito, kulang na ng time eh. Pero mabili pa rin tayo ng best, face of the night. Yung pinakamadusin, yun ang